Ito pong Better Together, yan po ang ating theme for this month of June. Natapos na po tayo sa ating pag-aaral ng 2 months for the theme na Live Well, Lead Well, at sa book po ito ng Timothy. At lahat po tayo ay napagpala sapagkat ito ay mga practical instruction kung paano po tayo kumilos o mamuhay with yung may pagiging godly. Alam niyo po yon na tayo ay dapat kumilos ayon sa naisin ng Diyos. Ngayon po, ang theme natin ay We Are Better Together, and this Sunday, ito po ngayon ay We Are Better Together, na nakalinya po siya sa ating kabuuhan na theme ng buong taon na Finishing the Great Commission in Every Generation. So tignan po natin kung paano po natin pagdidikit-dikitin ang mga iyan. If you have your Bible, makibuklat po kayo sa akin in Genesis chapter 2, verse 18. At ang susunod po dyan ay Proverbs chapter 27, verse 17. Okay, so sa Genesis po muna tayo, sabay-sabay po nating basahin. Matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ng Panginoong Yahweh, hindi mabuti na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng isang angkop na makakasama at makakatulong. In Proverbs or Kawikaan 27 verse 17, sabay-sabay po nating basahin. Bakal ang nagpapatalim sa kapwa bakal at isip ang nagpapatalas sa kapwa isipan. Manalangin po muna tayo bago natin isa-isahin ang lahat ng nakapaloob sa verses nito. Let us pray. Father God in heaven, we are so thankful. Thank you for your presence, O God, na na-enjoy namin ang iyong presensya, ang aming pananambahan, ang aming pag-awit sa iyo, ang aming pakikinig ng iyong mga salita. Dalangin namin, O Diyos, sa umagang ito, kayo po ang siyang manguna, kayo po ang siyang magturo sa bawat isa sa amin. Ano mang hadlang para hindi kami makapag-focus sa iyong salita ay sinasaway namin in Jesus' name. In Jesus' name. And Holy Spirit, ikaw po ang siyang magturo sa bawat isa sa amin. At hayaan mo na makarating hanggang sa application ang mga truth na mapag-aaralan namin this morning. Thank you, Lord God. Ngayon pa lamang, we are claiming your victory sa buhay ng bawat isa. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri at pagsamba. In Jesus' name, everybody say, Amen. Amen. So kanina pong first service, nagkaroon po kami ng kaunting mechanics. Para po maiwasan yung hindi makapakinig ng maayos sa salita ng Diyos. So, ang aming pong mechanics kanina, pag narinig po natin yung number 1, sisigaw po tayo ng Praise the Lord. Subukan po natin, 1. Okay, nakaalmusal na. Pag number 2 naman po, Hallelujah. Okay, number 2. Sa buo lang po ng ating preaching, sa ating pag-aaral, pag narinig niyo yung 1, kahit ano po yan, basta nagsasalita ko 1, babanggitin niyo po yung praise the Lord. Kung may ipapabasa po ako at point number 1, praise the Lord muna, and then point number 1, babasahin natin para hindi po tayo magkalituhan. Iyon po ay para malaman po natin kung talagang attentively nagli-listen ang bawat isa sa atin. At kapag hindi po kayo sumagot, ako po ang magsasabi ng natutulog na. Para na mamalayan ko po kung ano pong nangyayari sa atin. Mahalaga po na tayo ay nagtutulungan sa pakikinig ng salita ng Diyos. Okay, so punta po tayo sa background ng ating verse. Maigsi lamang po ang verse natin. Pero mahalaga na mahimay natin kung saan ba nagmula itong verse na ito. Genesis po. So Genesis 1, ang ating background, and 2. Pero bigyan po natin ng review kasi this is narrative of God's creation. So isa-isahin po natin. Kung natatandaan po natin, sabi ng iba, this is very basic kasi creation. And first chapter of the Bible. Titingnan ko po talaga kung very basic kung natatandaan po ng bawat isa. Okay, in day 1, ano po ang kinreate ng Diyos?
Praise the Lord. Tapos, ano pong sagot nyo? Okay. So, minsan po hindi natin nakakabisado, ano po, kaya nire-review talaga natin. So, liwanag. Liwanag ay tinawag niyang araw at ang dilim naman ay tinawag na gabi. Okay, punta tayo sa day 2. Gising na gising ang mga kapatiran. Amen. Pag ganyan po, no? Masarap makinig kasi gising tayo. Okay, ano po ang kinreate? Okay, so paghawi po and then yung firmament tinawag na kalawakan. No? Sa English po version, it's heaven. And 3, lupa ang tuyong bahagi at dagat ang nagsama-sama tubig. And then mga halaman. Day 4, ano po ang kinreate? Ayan po, napakalakas ng liwanag. Araw, buwan, bituin, ano pa po? Mga iba't ibang uri ng ibon and sea creatures. And day 5, mga nasa lupa naman po, mga animals. And then day 6, tao. Okay. And 7 ay, bakit po natin kailangan isa-isahin? Sapagkat nakakamangha po na bago nilikha ang tao, inihanda na talaga ng Diyos ang lahat. Pero tayo, nagwo-worry tayo lagi. At binabraso natin ang mga bagay-bagay na dapat mapaalalahanan tayo that our God is a big God and powerful God. Amen. In Genesis 2, hallelujah! Nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa at ang lahat ng bagay na naroroon. Ginawa niya ito for 6 days at nag-rest in 7 days. Verse 18, dito papasok. Tinignan lang natin yung pinag-ugatan, ano po. Matapos gawin ang lahat ng ito sapagkat una ay lalaki ang kinreate. Tapos, ang lahat ng ito sinabi ng Panginoong Yahweh, hindi mabuti na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng isang angkop na makakasama at makakatulong. Take note of the word angkop. No? Angkop. And makakatulong. Pakitignan ng inyong mga katabi kung sila ay nagiging malaking tulong sa inyo. Amen po, no? Minsan hindi natin nare-realize, pero iyon pala ang disenyo ng Diyos na kaya siya nandiyan. It's because that's His purpose. Kinreate ng Panginoon para tayo ay matulungan. In verse 20, ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon sa himpapawid at hayop sa parang. Ngunit wala isa man sa mga ito ang nababagay na makasama at makatulong niya. Okay? So doon po tayo nag-uugat. Ilan po sa inyo ang nakapanood ng movie na Castaway ni Tom Hanks? Ayan, meron. So makaka-relate. Tapos, sino naman po ang nakapanood ng Martian ni Matt Damon? Ano po siya? Si Tom Hanks, stranded po siya sa water po, sa isla, di ba po? Yan. Si Damon naman, si Matt Damon, sa Mars po siya. Yan. So ano po kaya yung feeling ng ma-stranded? Ano po kaya ang feeling ng mag-isa? Sino na pong nakaranas ng mag-isa? Sino pong nakaranas? Honestly. Okay. Malungkot po, malungkot. O na-enjoy nyo pong mag-isa? Kasi ganun po yun eh. Depende po yun sa personality ng tao. So, tingnan po natin . Sa Bible po, may isang example din. Or ito po yung una kong nakita na example. Sino po naalala nyo? Naranasan niyang mag-isa? Si Jonas. Nasa loob ng tiyan ng malaking isda. Kung kayo yon, isipin nyo, pikit kayo. Ano kayang mararamdaman ninyo? No? Sabi niya po, nanalangin siya, in my distress, I called to the Lord, and He answered me. From deep in the realm of the dead, I called for help, and you listened to my cry. Distress, pag sinabi nating distress, parang wala nang kapag-pag-asa to, no? So nag-cry siya ng help sa Panginoon.
Kaya po yung dalawa na illustration natin, si Matt Damon, nagsisignal talaga sila para malaman na sila ay buhay pa. Dahil nararamdaman nila na hindi masarap mag-isa. Di ba? Yung ganong sitwasyon, kaya they strive hard para makaalis sila sa ganoong sitwasyon. Na-appreciate nyo po ngayon yung kalalagayan ninyo kasi kasama nyo ang pamilya ninyo and you are very comfortable na nagagawa yung mga bagay na pwede nating gawin. Kasama natin ang mga kapatiran. Nagmi-ministry tayo na hindi mag-isa. Amen? So, na-enjoy nyo po? Na-enjoy nyo ang mga katabi nyo ngayon? So, napakaganda po niyan. Ang ating pong summary interpretation, sinalaysay ng aklat ng Genesis ang patungkol sa paglikha ng Diyos ng langit, lupa at lahat ng nakapaloob dito kasama na ang tao at nagpapahayag na hindi makakabuti sa tao ang mag-isa. Ang design ng Diyos para sa tao ay magkaroon ng maayos na relasyon sa Kanya at ganoon din sa kapwa. Ayon kay Haring Solomon, kailangan ng tao ang isa't isa upang matuto at lumago. No? Ang lesson idea po natin dito, pag pinagsin natin, tayo ay dinisenyo ng Diyos para sa isang maayos na relasyon sa Kanya, ganoon din sa ating kapwa upang tayo ay matuto at lumago. Question, natututo na po ba tayo at lumalago? Amen. Malaki na po, no? Progress? Sobrang amen po. Okay, let's go doon sa ating outline. We only have 3 points na dapat pag-aralan this morning. Point number 1. Amen. Basahin po natin ng sabay-sabay. Go. Hindi mabuting mag-isa ang tao. Sinabi po yan mismo ng Diyos. Naniniwala na po kayo? Kumbinsido na po kayo? Na kung ang personality nyo ay me, myself, and I, hindi po yan ang disenyo ng Diyos. Okay. Application po tayo, no? Kasi binasa na po natin kanina yung Genesis 18 na yan po ang sinabi ng Diyos. No? Huwag nating i-enjoy mag-isa kung ito man ay nakasanayan natin o kinalakihan natin. Meron pong types of personality na 3 akong ibabahagi sa inyo. Introvert yung una. Sino po dito ang mga introvert? Pataas po ng kamay. Okay. Ako rin po ay noon. Parang hindi totoo, di ba? Introvert. Prefer solitude and find energy in alone time. Yan po yung me, myself, and I. Kami po ay may mga borders. Pero aalis na lang po sila't lahat, hindi ko pa po sila nakikilala. Masaya po ako na nasa loob lang ng bahay at kung walang gagawin, doon na lang po ako. At kahit walang kausap, okay lang sa akin. Kaya nung mga early stage po ng pag-aaral, hanggang college pala, hindi po ako nagre-recite. Ayaw ko po eh. Mayayain po ako. Ayaw po nila maniwala dyan. Okay, sabi ko sa number 2. Ay, gising na gising. Okay, ang second naman po na personality ay extrovert. Ito naman po yung thrive on social interaction and seek external stimulation. Sino-sino pa ang mga extrovert? Taas ang kamay. Wow! Samahan natin sila para masaya. Okay. So next naman po, meron pong pangatlo. Kasi ang Diyos po, di ba? Hindi naman po hayaan ng Diyos na tayo ay ganun na lang. Plus may advantage at disadvantages. Advantage ng pagiging introvert kasi pagdating po sa pagre-reflect, napakaganda po nun. At yung extrovert naman po, kapag may mga activities like ganyan, fellowship at mga kailangan po ng mga team activities at saka mga dapat isulong ng mga gawain, ay yung personality ng pagiging extrovert ay napakaganda po. So may kanya-kanyang advantage and disadvantage, but the third personality is ambivert. Sino-sino po ang mga ambivert? Praise the Lord, ganun na po ako ngayon. Yan. Ito po yung is a person who shows characteristics of both
extroversion, and introversion. People who are ambiverts are said to be moderately comfortable in social situations but also enjoy some solitary time. Okay po? So, ambivert. Bilang application po ng point number 1, this is very practical. Tignan po natin. Number 1, matutong mag-adjust at makisalamuha sa iba. Actually, wala dyan. Sasabihin ko lang. Okay, number 2. Mag-involve sa accountability group or small group. Question. Sino-sino dito ang hindi pa kasali sa mga small groups? Pag hindi pa po kasali, pwede nyo pong i-approach ako or si Pastor Ranina, Pastor Norden, or sino man po yung mga leaders dito sa church. Kung hindi po kayo mahihiya or kakilala niyo kung sino nag-invite sa inyo. Para po maranasan po ninyo, kasi iba po kasi kapag nasa small group, ang lahat po ay nabibigyan ng pagkakataon magsalita. Or, yan po, no? Number 3 po ay magpa-disciple at mag-disciple. So, kailangan po malaman natin kung tayo ay disciple na o hindi pa. Pag tayo pa rin po ang nasusunod sa buhay natin, hindi pa po tayo disciple. Pero yung parang kahit ayaw mo, pero nandun ka at sumusunod ka, ayun na po yun. Nag-uumpisa na yung development na ikaw ay gusto mong magpasakop sa Panginoon. Na po. Mahalaga po yung mga kasama sa mga D-groups na ay hindi lang pangalan nyo ang nakalista, na you belong to that group. It is very important for you to attend doon sa mga sessions, no? Alam nyo naman po yan sa sarili nyo if you're attending or not. But it is very important para po doon sa gagawin natin na mas malaking inuutos ng Panginoong Jesus. Bakit kamo? Kasi it is not about yourself. It is about the will of God, kung paano mo gagawin. At hindi mo siya magagawa kung sa sarili mo lang. Sapagkat ang gampanin po na finishing the Great Commission ay napakalaki. At kakailanganin po ng bawat isa upang magtulungan para pagsulong po ng gawain ito. Amen? Amen. So ano po ulit yung number 1? Very good. Okay, so tandaan po natin bago tayo pumunta sa point number 2. Okay, flash point number 2. Okay, so nakita po natin yan in verse 18 kanina na ang Diyos ay nagplanong magbigay ng angkop na kasama at makakatulong sa atin. Ngayon po ba na-appreciate nyo na ang inyong mga magulang, inyong mga kapatid, ang inyong D-group leader, ang inyong D-group members? Kasi ang bawat isa ay talagang dinisenyo ng Diyos na mayroong role sa buhay natin. Hindi po tayo po pwedeng magmalaki na magaling ako. Alam ko na yan. Kahit hindi ako umattend ng aming session, kaya ko yan aralin mag-isa. Hindi po ganon. Yung DBS po na ginaganap, minsan hindi mo nakita yung point, pero nakita ng kasama mo. And pag collectively po, i-apply natin yung mga bagay na yon, ito po ay napakaganda. Okay, so yung point number 2, natin ay kailangan ng tao ang tulong at angkop na kasama. Application po, very practical. Sa number 1 ko po dito, 1, let us be thankful sa mga taong ibinigay sa atin ng Diyos. Yan. And number 2, tulungan natin ang ating kapwa sa paraang kaya natin. Sa paraang kaya po natin, hindi naman yung bagay na hindi mo na kayang gawin. Material, pwedeng payo, pwedeng presensya mo. Yung sumama ka lang sa isang taong malungkot, ito'y malaking bagay na para sa kanya. At kung ano man ang kailangan nila, na kaya nating ibigay. It is yung point number 2 po na ginawa ko, ito po yung ikaw yung magbibigay. Yung point number 3 naman po,
Kung tayo naman ang nangangailangan ng tulong, sino dito ang hindi kailangan ng tulong? Kaya nyo na mag-isa. Hindi, no? Kailangan pa rin talaga natin ng tulong. Kahit mayaman ka pa sa ibang bagay, kakailanganin mo ng tulong. Magaling ka na, kakailanganin mo pa rin ng tulong. No? Kasi hindi lahat alam mo at hindi lahat na-predict mong mangyayari. Yan. So kung tayo naman ang mga ngailangan ng tulong, tanggapin natin ang tulong na ini-extend sa atin. Hindi natin kailangan ng pride. Minsan kaya ayaw natin, it's because tayo ay ma-pride. Ano po? Dapat po i-acknowledge natin yung design. Pagbabalik po tayo doon sa original design ng Panginoon, ma-appreciate po talaga natin na tayo ay pwedeng magtulungan. So bilang illustration po dito sa point number 2, hallelujah! Parang nakakatulog na po ang iba. Okay, point number 2, sino sa inyo ang mga may pet sa bahay? Sobra pong nakakatuwa nila, ano po. May kanya-kanya po silang kulit. Meron po akong pusang Siamese na ngayon ay nagtitimbang ng 5 kilo mahigit. So, ang bigat po niya. Nung siya po ay baby pa, 1 kilo pa lang, dito siya pumupwesto. Habang piniprepare ko po tong sermon, pumasok po siya sa loob ng bahay. Sa akin po siya pumunta at sumakay siya dito sa akin. Sobrang bigat po niya. Tapos, mahilig po siyang umakyat sa screen para sumilip. So, kanya-kanya po silang patawa na matatawa ka talaga at malilibang sa kanila. Sobra po nilang cute, tama po ba? Kaya mahal na mahal natin yung mga alaga natin. Pero na-realize ko po habang ginagawa ko to, tama nga no, sinasabi ng salita ng Diyos, na hindi naman sila angkop. Sapagkat never niya ako tinulungang maglaba. Kahit pagod na ako. Di ba po, no? Hindi sila nakakatulong sa ganung bagay. Nakakapagbigay po sila ng saya, pero hindi po sila aangkop na maging katuwang natin. Okay. So, na-appreciate niyo po ang design ng Diyos? Amen. Pupunta na po tayo sa point number 3. Ayan. Tulog na? Akin yata yung point number 3. Tulog na? Hindi pa. Okay. So sa kawikaan po tayo na ang principle po na makukuha natin in point number 3 coming from that verse, kailangan ng tao ang isa't isa upang matuto at lumago. Every time po we gather together, ay meron po talaga tayong matututunan. Tama po ba? Gusto ko pong balikan yung unang-unang slide, yung ating pong, kung natatandaan niyo po ito. Mas masarap po mag-reminisce. Yan. Naalala niyo po? Sa Woodland yan. Naalala niyo pong napakasaya ng panahon na yan? Yan po ay Family Day. Meron po diyang second slide. Second slide po. Ayan, may pa-barbecue pa. Di ba po? May pa-swimming, pagkain, at saka yung pa-sports po, mga kalalakihan, may dart po niyan. Kailan po natin yan uulitin? Ayan. Kasi po mahalaga po na napapalakas yung ating samahan. Na-enjoy natin ang fellowship ng bawat isa. Ang women po ay magkakaroon gising-gising sa mga kalalakihan at mga kabataan. At sana po magkaroon tayo ng family day sa susunod. Ayan. So naalala niyo po yan? Sama-sama tayong sumasamba sa Panginoon. May mga divided session dyan at marami pong activity na kung saan nalimitahan lamang tayo ng pandemya. Pero soon, iinggitin namin kayo sa Women's Fellowship Panasubu. At sana sa susunod po by next year ay magkaroon tayo ng family. Sabi ni Pastora, yes. Okay, so next year magkakaroon po tayo ng family day. Bilang application po sa ating third point na kailangan ng tao ang isa't isa upang lumago, upang matuto at lumago, spend more time together, exhorting, encouraging, praying, sharing God's Word. Ayan po. Tama po, no? Meron po tayong 3
types of fellowship. Pa-flash po. Na kung saan ito po yung mga avenues na pwede po tayong magkita-kita at makapagpalakasan. Number 1 is unity. Ito po yung ganito, worship service. Na makita natin ang isa't isa ay encouragement na sa bawat isa sa atin. Makita natin ang kapatirang nagpapatuloy, isa pong encouragement yon. At unity, bakit? Kasi pag nakikinig tayo, lahat tayo, isa yung inaaral natin, no, sa preaching. Yan yung number 1. Tulog na ang kalahati. Number 1? Ano? Amen. Okay. So, sa number 2, mid-size. Ito yung fellowship. No? Existing naman po ito sa ating church. Kailangan lang natin mabigyan ng importansya yung bawat bahagi na, hindi pala ako dapat umabsent pagka worship service. Lalo na kung hindi ka naman ka-excuse. Pagka meron talaga pong rason, mabigat na rason, pwede po tayong mawala. Pero ang kinagandahan, meron po tayong online that we can replay para hindi po natin ma-miss. So, mid-size, fellowship ng mga kalalakihan. Every month, meron po silang fellowship every second po yun, second Friday. Yan. Ang women ay first. Ang youth naman po ay nilipat ng Sunday, pero that is on third. At yan. Intimacy naman po, ito po yung ating small group. Bakit intimacy? Kasi sa totoo lang, hindi talaga tayo magkakakilalang lahat ng lubusan. No? Hindi ko alam ang paboritong pagkain ni Ella. Pero kung sumasagot siya. Pero kung magkakasama tayo in a small group, malalaman natin na fried chicken ang favorite ni Rachel. Ganyan. 'Di ba? Tapos alam natin ang toyo ng isa't isa at alam natin kung paano i-handle. No? Kasi may progression naman po eh. Meron kaming kasamahan dati na nagsha-shutdown. Wala siyang gustong kausapin pag may senaryo sa buhay niya. Gusto niya siya lang. And dahil makukulit kami, walang magagawa siya, andun na kami sa harap ng bahay niya, so, sasama siya sa amin. Di ba? So, kanya-kanya. Aalamin mo kung ano ang weakness ng isang tao at tutulungan mo siyang mapalakas doon. Hindi natin sinasabi na ang lahat ng leader, sila lagi ang malakas. Kundi kami po, bilang mga D-group leaders, kumukuha kami rin ng lakas sa mga hawak namin. Yung makita sila na sumusunod sa Panginoon ay kalakasan namin. Amen, Pastora, no? Pag mabait kami, masaya ka. Ayun. So, ganun po. Ang body of Christ ay may kanya-kanya pong function at ang bawat isa ay merong gampanin para sa ikabubuti ng bawat isa. So, tandaan po natin yan, Number 1. Okay, number 2. Number 3. Ayan. So, sa mga hindi pa po kasama sa intimacy group, i-aspire nyo pong makasama. Kasi po, doon po kayo lalago. Yung ma-share nyo lang po, alam nyo po, diba, introvert ako dati. Kaya ko sarilinin ng problema ko. Pero masarap naman pala na hindi lang pusa ang kausap mo. Masarap pala yung tao na hindi sa'yo magsasabi, sagot sa'yo ng pusa, meow. Hindi ko maintindihan anong sinagot niya. Diba? Kahit mag-iba pa yun, meron kaming pusa na ang tunog niya ay ngaraw. Hindi ko pa rin siya maintindihan. Pero kung tao ang kakausapin natin, maririnig natin sa kanila kung ano ba ang pwedeng susunod na gawin. And it is so uplifting kapag meron tayong alam na marunong makinig kapag kailangan natin maglabas ng mga problema. Diba? So, napakaganda po. Ang lahat pong iyan ay merong kinalalaman sa ating napakalaking gampanin na finishing the Great Commission.
But before that, we should evaluate first kung tayo po ba ay disciple-making church na. Number one muna, no? Kailangan ma-evaluate mo ang sarili mo if you are really a disciple. Pag hindi pa, next move na. Sama na tayo sa group. Para matuto tayo at kung paano, kasi susunod tayo magde-disciple. Let's have the 5 marks of a disciple-making church. Evaluate po natin ang church as a whole. Kasi may ambag po kayo rito, hindi lang po sila Pastor Norden at Pastor Nina lang ang nakakaalam ng mga bagay-bagay. Okay, let's have number 1. Amen. Okay, basahin po natin. Point number 1. Okay, meron na ba tayo? Hindi kayo sure. Hindi sure. Tanong mo yung katabi mo kung alam niya yon. Hindi tayo sure. So, okay. Ang ganda po na ma-evaluate natin. Bakit? Para alam natin anong dapat nating gawin na susunod. We will be working on dyan sa bagay na yan till next year para magkaroon po tayo ng concrete na recipe for making disciples. Na kahit na sinong miyembro ang matanungan, alam po niya kung ano yung dapat gawin. Okay. Point number 2. Okay. May nadadagdag ba sa atin? I-evaluate natin on a yearly basis. Nasa 0 to 50% ba may nadadagdag ba sa atin? Lumalago ba tayo? In numbers? Yes. No? Makikita natin yan sa membership. Pero ang tanong, nawawala rin ba sila? Baka kasi mawawala din. Nagpa-baptize lang and then mawawala. So, meron tayong mga kailangang i-adjust na pakikitungo sa isa't isa. Pero po ito po ang isang napakagandang paalaala. Lahat po tayo dito ay hindi pa perpekto. Kung masasaktan po tayo ng ating kapatid, isipin po natin na tayo po ay lalago. May mga clashing po minsan, pero we really need to pray sa bawat isa, sa sarili natin na matuto tayong magpatawad. Kasi minsan po kaya nagka-clash, di ba po? Kasi hindi pa naman kayo perfecto. And you will learn something from that person kung magka-clash kayo. Sa magkaibigan, ganun yun. Sa pamilya rin. Sa bagong mag-asawa. Di ba po? Hindi naman kayo laging magkasundo eh. Meron kayong pagtatalunan. Pero may matututunan sa isa't isa. Okay, so let's have number 3. Has 60 to 75% of church attendance attending the disciple-making small group. So, meron ba tayong 60 to 75% na nag-a-attend ng small group? Ang makakaalam po niyan si D-group leader. Among the list na nasa iyo, under mo, halimbawa, meron akong 25 in the list. Pag nagpatawag ako ng D-group meeting, ilan lang ba ang uma-attend? Is it 60 to 75%? Pag accumulated po ng bawat and kabuuan po ng church, kung 60 to 75% po, kung ilan ba tayo dito sa church, halimbawa, 200 po tayo ang membership, 60 to 75% po dapat nun ay nag-a-attend. Hindi lang po nakalista ang pangalan, no, na nasa ganito kang group. Pero you're not participating. Dinadaya mo ang sarili mo. Let's go for point number 4. Has 20 to 45% of the church attendance graduate to the next maturity level? Ano ba yung maturity level na yan? Inaaral natin ngayon yung phases. Di ba po? Ang sa katotohanan, hindi po tayo pare-pareho ng yung lago. Parang sa tanim po yan. Nagtanim ka ng binhi. Pag naglagay ka ng binhi, hindi sila lahat magkakadahon agad. Yung munggo po, ang cute po na i-observe.
Kasi ilang days lang po makikita mo na nagtutubo na po yan sila. Pero meron pong mga buto na hindi pa rin umuusbong. Ganon din po ang church. Hindi lahat yan uusbong sabay-sabay. Depende po yan sa puso ng tao kung paano niya tatanggapin ang salita ng Diyos. Kung gaano siya ka-ready to respond sa salita ng Diyos. Yun po. So may phases po tayo. Kung dati come and see ka, dapat hindi ka na hanggang ngayon, 20 years ka na, come and see ka pa rin. I-aspire po natin mag-grow in faith. At ang makakapag-desisyon lang po yun ay ang bawat individual sa atin na mag-grow. Agree? Number 1? 2? Gising pa. And lastly, a disciple-making church continuously makes other churches by planting them or revitalizing existing churches. Ito po ay, may points po tayo rito sapagkat we have Nasugbu Church. We are planting. Amen? Siguro sa ibang aspeto, may kailangan po tayong ayusin. Pero ang kinagandahan, nandun na tayo. Meron lang po tayong kailangang i-adjust at ang bawat isa sa atin ay makarealize na meron kang gagawin para tayong lahat ay lumago as a whole. Amen? And revitalizing existing churches. We are also doing this. The IGM is expert po sa ganito. Pumunta sila dito, hindi lang church yung inaano nila eh. Country po. Actually po pwede pong church, region. Region muna ang target mo or ito lang muna. Taguig lang, South Signal lang. Depende po yan. Sila ang target na po nila ay by country. Tinarget nila ang Philippines at naging pagpapala ang IGM sa bawat isa sa atin. Hindi lang sa bawat isa, sa SCVC at sa lahat ng churches ng Christ to the Philippines of letting us experience yung EG, Freedom, PGL. Yun po ay mga isang malalaking event that will revive our spirit. Pero the question is, after ng event na yan, anong sunod? Dapat meron pong sustaining, maintaining activity, which is the small group. Kaya pag hindi ka umattend, feeling mo, baka parang hindi na ako on fire. Kasi hindi ka naman regular. Aside from hindi ka magde-devotion ng personal mo, hindi ka rin nakakisalamuha. Tandaan po natin yung uling. Pag magkakasama yung uling, naglalagablag. Ganyan din po ang mga Kristiyano. Okay, so nakita po natin na-evaluate natin kung nasaan na ang Christ to the Philippine Signal Village Church in terms of the disciple-making church. So hindi pa po tayo talaga handang-handa, pero the Lord is good na kumikilos siya in our church for us to know nasaan na tayo at ano yung susunod natin dapat gawing hakbang. Next po ay, meron po akong gustong i-share sa inyong story. Ito po ay isang Better Together, ang tawag po sa kanila, community. Ayan po. Na kung saan, meron po silang kinausap na 3 young ladies, na yung young ladies na yon ay, ang isa po doon ay studying journalism, ang isa po ay nursing, and isa po ay employed in a community development organization. Kinausap po sila na Better Together na grupo kung willing silang i-extend yung life nila na tulungan yung isang kabataang babae na nag-age ng 22, ang pangalan ay si Tony. Si Tony ay na-encounter nila sa isang concert. Doon sa concert, ang saya-saya, nagkakantahan, nagyayakapan yung magkakakilala at nagtatawanan. Pero itong si Tony, sabi nila may nangyari doon sa concert. Nandun siya sa isang sulok, umiiyak. Bakit siya umiiyak? Nung tinanong po siya ng 40-year-old, lumapit sa kanya, matandaan, layo ng gap nila, bakit siya umiiyak? Nasabi niya na hindi niya nararanasan yung ganon. Na siguro feeling niya mag-isa lang siya lagi. At it's very new for her na makakita ng mga taong masaya, nagyayakapan, nagmamahalan.
And then, kinumit po ng tatlong babae na maging kasama nila in the group, si Tony. May mga moment po na gumagawa siya ng hakbang para itulak palayo itong tatlo. Pero ang kinagandahan po, they stay sa side po ni Tony. At ang sinasabi rin po nung tatlong babae na kaibigan na nila yon and it's worth every effort. Yung pag-extend nila, sa totoo lang, hindi naman madali, di ba po? Pag di group leader ka kasama ang pera, ako po, napaka-busy kong tao. Sinabi ko na po sa inyo, wala akong katulong. So, ibig sabihin, bago ako tumakbo dito, dapat may niluto na ako. Pero pag di group namin, bibitawan ko yung ginagawa ko kung naglalaba ko. Just to meet yung grupo ko. Kasama doon ang pera. Nagluto ka, minsan hindi sila darating. Noon yun. Ngayon dumarating sila. Ayan. So, ganun po. Pero it is a journey. Ang sarap po, no, na minsan mag-open sila sa'yo, sasabihin nila, ito ang sitwasyon ko. Yung sitwasyon nila, ang hirap. Pero nakakatuwa na pagdaanan mo na. Pero open sila, sasabihin nila, hindi nila alam yung susunod gawin. Ano ba ang dapat gawin? Kahit sa chat, ganon. It is a journey. Ano po? Huwag po tayo manghinawa na makinig, magtulungan sa isa't isa. Meron po akong next na picture. Yan po ay umattend po kami nila Pastor Aminda, ni Dang, ni Ate Lita. Last week po ba yun? Pastor Aminda, last week. Last Saturday. Ayan. Meron pong DSWD, alam nyo naman po ang DSWD. Pero ito pong inatenan namin, ang kanila pong point or ang function po nila dito ay abutin ang poorest of the poor in Taguig. Partnering with iHelp. And encouraging, connecting with the local churches. First time po ito mangyayari. So magjo-join po tayo sa kanila na para po magkaroon ng impact sa ating community to minister with the poorest of the poor. Gusto niyo po ba yon? Amen. Alam niyo po, galing po ako sa Nasugbu kahapon. Si Ging, si Jojo at saka si Mabel. 4 lang po kami kasi meron po tayong activity dito na EG. Pero kahit 4 lang po kami, we are very ready and happy to serve. So hindi po namin nakitang kulang kami. And the Lord is so good. Nakita namin ang kahandaan ng puso ng mga tao doon. No? Nag-usap nga kami ni Ging pag-uwi, kahit na chat-chat pa lang, na kasi kaunti sila. Normally, siguro pag numbers ang titignan natin, madidiscourage tayo. Pero grabe po sila. Ito po yung challenge. Ako po ang bahay ko ay 5 minutes away from here. Sila po ay walking 30 minutes bago makarating sa church. Tanungin niyo ang age. 60 plus na. Bata pa, hindi. Mas bata ako, pero sila matanda na. Pero hindi mo sila mahadlangan na masakit ang paa. Pupunta pa rin sila. Nag-GTA na sila. So, sabi ng isa, meron po kasi doon, meron siyang pinagdadaanan ngayon at nasasaktan siya kasi sumasakit yung ganito niya dahil sa myoma. Pero very positive yung attitude niya. Sabi ng isang matanda, age niya yata 70 na, sabi niya gano'n, alam mo, pag tinignan mo yung sarili mo, makikita mo lahat yung problema mo. Pero pag tumingin ka sa iba, hindi mo makikita. Tama po siya. Tayo, pag tinignan lang natin, problema natin, lahat makikita natin. Kulang yung budget mo. Kulang ang budget. Anong ulam mamaya? Ganito. Nakakapagod. Pero kung i-divert mo yung sarili mo dun sa true service and you're impacting the life of others, thank you. Yun po, hindi mo makikitang may problema ka sapagkat makikita mong masaya yung taong natutulungan mo. Amen? Next pong picture.
Gusto ko pong i-explain sa inyo ito. Yan po yung endorsement na tinatanggap na po ng mga churches, yung hamon to help the DSWD. Kasama po ang iHelp. Ang iHelp po ay nagme-mediate po yan sila, naka-incorporate po yung mga programa na papadaanin mo po yung program ng DSWD. Pero ang hamon po sa mga churches, pwedeng i-share ang gospel. Doon sa FDS na tinatawag na Family Development Session. Yan pong mga nasa likod, nakikita niyo po yung babaeng nakaitim sa gitna. Siya po ang representative ng DSWD Taguig. Siya po yung mag-acknowledge na partners na po ang churches, iHelp at ang DSWD. And habang nakatayo po siya dyan, nagsalita po siya na sabi niya pong ganon, ang malaking kakulangan sa nagaganap ngayon sa sitwasyon natin ay napaigting ang edukasyon. Tama po yun. Napaigting yung pagtulong sa poorest of the poor. May mga nag-i-improve na kabuhayan. Mayroon daw pong kulang. Anong kulang? Ang kulang ay nakalimutan natin yung spirituality. The reason why they want to connect yung program na yan with the churches kasi ang church daw po ang magaling sa ganoon. And she's saying that the purpose is one among those people na nakatayo sa likod niya. And she introduced herself that she is a Muslim. And those people na nasa likod niya ay representative from all barangays in Taguig. Pastors. And lahat po ng nag-attend dyan ay leaders and pastors. May magagawa po tayo. Amen? Kailangan po natin kumilos. Nasa huling araw na po tayo. Yan po yung sabi niya. Pero ang sabi po niya, habang po siya nakatayo doon, kinikilabutan ako. Kinikilabutan ako. Because these pastors are praying. Amen? So let us pray din po sa gagawin ng Panginoon sa buong katagigan. Kung hindi ka pa handa, lumabas ka na sa shelter mo, yung comfort zone mo, na ikaw lang ang masaya. I-share mo yung life mo sa iba. May gagawin ang Panginoon sa buhay mo. Let's have our conclusion this morning. So ito po munang question. What is your response if you are asked to make a positive difference in someone's life? Yes po ba? Amen. Taas nga pong ganyan, kung yes lahat. No, may marami tayong pwedeng maiambag. Kung marunong ka magluto, magluto. I-orient naman po eh. Kung hindi natin alam ang gagawin, i-orient po tayo. Okay, so our conclusion for this morning, therefore, kailangan natin ang isa't isa sapagkat it's God's design na tayo ay may kasama. If we will spend time together, exhorting, encouraging, sharing God's word, and praying, sure po na tayo ay mapapabuti or lalago. Kasi ang katotohanan, sabay-sabay po nating basahin, we are better together. Amen. Palakpakan nga po natin ang buhay na Diyos. Praise your name, my God. Tayo po ay manalangin. Father God, we thank you, O God, dahil ibinabalik mo kami sa totoong purpose ng life namin. Pinapaintindi mo sa amin kung ano ang disenyo mo sa bawat isa sa amin. Na hindi kami mapapabuti kung kami ay mag-isa. We needed each other, O God. Salamat po sa mga ibinigay mo sa aming kapatiran. We really appreciate kung ano yung ginagawa nila sa buhay namin. Tulungan mo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin na lalong lumago, lalo't higit ginagamit mo ang bawat program sa church ng
worship service, mga fellowship, and lalong-lalo na ang intimacy group, O God, for us to grow at maging nakalinya sa iyong plano sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat for preparing us, O God, sa malaking gaganapin at gagampanan namin, O Diyos, for impacting the community of Taguig using the SVC Church. Salamat po at we commit to you yung bagay na yan, wala pa man, yung provision mo, yung manpower, nang sa gayon, Panginoon, yung saturation of this place ay magawa na maibahagi ka na ikaw ang tagapagligtas, that if they will believe in you, sila ay maliligtas. Na yung ginawa mo sa krus ay para sa bawat isa sa amin. Na ikaw ay nabuhay ng muli at ikaw ay babalik. At hayaan mo, Diyos, na sa pagbalik mo, kami ay nakahanda, Panginoon, ang bawat isa sa amin. At masabi mo sa bawat isa sa amin na nagawa namin ng maayos sa mga pinagagawa mo. At makita mo kami, Panginoon, na nagtatapat hanggang huli. Kaya, Panginoon, maraming salamat sa reminder na ito. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri at pagsamba. In Jesus' name, we pray. Everybody say, Amen, Amen, and Amen.